narinig po ninyo yung naging pahayag ni PBBM patungkol po doon sa kanyang legasiya na nag-aalala daw siya na baka mabura o maglaho ng susunod kung sino man ang papalit sa kanya. Ano pong agad na pong naisip po ninyo, Prof? Well, dalawang bagay lang yun, Admar, no? Ang isa, kung ang papalit sa kanya hindi niya kaalyado, at ang isa kung kaalyado, no? So pareho ang punto de vista niya, whether kaalyado o hindi, mawawala yung legacy. Ang pangalawa, ano kaya ang legacy na klarado na mawawala? Kasi pag tiningnan mo ang from 2022 to 2026 o 4 na taon, no, makikita natin ang bukod tangi lamang legacy diyan ay yung yung bagong Pilipinas na hindi naman natin nararamdaman at hindi naman natin nakikitang nagbabago ang Pilipinas. At pangalawa, yung supposedly siya lamang ang Pangulong lumalaban sa korupsyon. Nakita naman natin hanggang ngayon ay yung mahiya kayo na kampanya niya noong July 2025, wala naman talagang nangyari, no? At siguro ang ibabalik ko doon, sila ang mahiya kasi hanggang ngayon walang nakukulong, natapos na ang ICI, nagulo na ang Senate Blue Ribbon Committee, hindi mo maintindihan ang tinalagang ombudsman, at wala naman talagang nakakasuhan. Except siguro kung titingnan mo, merong tokenism na nangyari, may iilan na nakasuhan, pero yung talagang mastermind, hanggang ngayon hindi natin nakikita. Sino po ba yung mas mainam, ma'am, na magbigay ng pagkilala sa legasiya ng isang leader? Mismo ba ang leader na kanyang bukang bibig na ito yung mga legasiya ko? Or hayaan yung taong bayan na kung ano yung tumatak sa kanya, yun na yung performance mo? Tama yun, Admar, no? Katulad na rin ng nakaraan nating mga pangulo, hindi naman yung pangulo ang nagbubuhat ng bangko, at hindi tamang panahon pag-usapan ang legasiya sa panahon ng krisis. Ang dapat ang taong bayan ang magre-recall, magre-remember na ito ang mga nabago ang buhay ko, nabago ang buhay ng pamilya, nabago ang buhay ng bansa dahil sa mga sunod-sunod na programa. Hindi, why will you talk about legacy in an era where we are in crisis, no? Ang sinasabi ko lang, mahirap yung ang legacy manggagaling sa leader, dapat manggaling yun sa taong bayan. Dapat ang taong bayan mismo ang magre-recall kung paano nabago ang buhay ko, buhay ng pamilya ko at buhay ng bansa. At hindi ka nagsasalita tungkol sa legacy sa panahon ng krisis. Walang makakatanda ng legacy mo. Lalong maaasar ang mga tao kasi parang may disconnect. Opo, speaking of pagtatanda sa legasiya ng taong bayan, yung overwhelming pa rin na suporta sa nakalipas na administrasyon, sa kabila ng mga paninira, sa kabila ng sinapit ng nakalipas na leader, dating Pangulong Rodrigo Duterte, after nun, grabe pa rin yung kanyang supporter, hindi nawala, hindi natinag, at mas nakukumpara pa nila at nakita nila na mas mainam yung pamumuhay noon. Ito ba ay masasabi natin dahil sa kanyang legacy tumatak talaga sa isipan ng tao? Oo, tama ka, Admar, at yun nakukumpira. Usually kasi ang pagtingin mo sa isang pinuno, ginagamit mo yung punta libista nung nakaraan. Kaya nga parati yung katanungan, has your life changed? Has it been better? Kasi kinukumpara mo nung dati. So talagang tumatak yung kay Presidente Duterte at binabalik-balikan. Kasi doon talagang ang bayan, si Juan de la Cruz ang naging bida. Hindi ang mga politiko na nagkamal-kamal ng pondo at ng bulsa ng pondo. Opo, binanggit po dito sa post ni Congressman Pulong Duterte patungkol kasi meron siyang pinost dyan, no? Maliban sa pagsasabi na ang legasiya mo ay ang korupsyon o ang iyong korupsyon, meron din siyang nabanggit dito. Sabi niya rito,
Filipinos are not concerned about preserving political legacies. They are concerned about their daily struggles, rising cost of living, and government, and that should be working for them, not for itself. Legacy is not claimed or protected by words. It is defined by actions and ultimately judged by the people. Ito na yung napag-uusapan natin, Prof. Oo, yan, tama yan. It is something earned, no? Natutuwa ang taong bayan dahil ay nabago ang buhay ko, ay nabago ang sitwasyon ko, ay ang aking mga anak ay nakakapag-aral ng maayos, 'di ba? Tuwing pinag-uusapan ng legacy, tinitingnan paano ba naapekto sa akin, personal, ng taong bayan, yung mga ginagawa ng leader. So tama yung sinabi ni Congressman Pulong, dahil textualize niya yung legasiya. Sa tingin nyo po, yung pinangako niya noon na maipagpapatuloy or mahigitan pa yung nakalipas na administrasyon, kasi nga nagkaroon siya ng tandem with the Duterte, di ba? Kung naipagpatuloy niya yon, nagampanan niya yon or nahigitan pa, matatatag niya yung legasiya at hindi naman siguro bobo ang tao na laging i-claim doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basta ang nakita nila ano yung nagawa mo na ipagpatuloy mo, bibigyan ka pa rin ng papuri dahil sa naipagpatuloy mo yung legasiya. Oo, alam mo, Admar, yung issue kasi ng legasiya pwede rin sa punto de vista ng continuity. Kung hindi nasira yung unity, may continuity. Pero dahil may what's the right term? May agresibo ang paninira nila sa pangalawang Pangulo, makikita mo na talagang intent and designed to destroy the Vice President in the hope of remaining in power. Kung siya yon, o ang kanyang pamilya o ang kanyang relative, maaga pa lang, walang intensyon na unity. Kasi pag united ka, talagang continuity yan. Makikita natin, di ba? Merong time nag-request si Vice President, kausapin siya, tinatanong na yung mga proyekto na yung big ticket projects na naiwan, bakit hindi tinutuloy. Makikita mo, continuity is part and parcel of legacy. Kasi mahirap sa ating bansa ang 6 na taon na papalit-palit. Pag papalit-palit ka, hindi mo nababago ang Pilipinas. It takes, yung 6 na taon niya yan, almost 1 dekada. Biro mo 1 dekadang nawala, napakahirap dun sa mga susunod. Kasi imbis na umusad at mag-take off, ang mangyayari niyan, babalik uli dun sa basic para maiayos ang bansa bago ka pa lang uli kayanin ang managinip. Ngayon walang kayang managinip dahil sa mga nangyayari. Nagkaroon pa na tayo ng krisis, kaya double whammy tayo. Hindi rin marunong gumalaw sa krisis, kaya ang Pilipinas at ang mga Pilipino kanya-kanya. Yung para mo sabihin na magbayanihan tayo, tulungan niyo ako. Paano ka tutulungan kung ang taxpayers ay binuo sa dugo at pawis ang kontribusyon sa pamahalaan, pero nawawalan ka ng 1.5 at 1.9 trillion at ang bitaw mo nga anong tawag dito, patuloy at ang promotion anti-corruption siya lamang daw ang leader, no? Kung titingnan natin din dun sa EO94, yung creation ng ICI, minamandate yun mag-report. Bakit walang report sa taong bayan? Natapos sila, may sunset provision yung batas, may functus officios, pag natapos, ba't walang report sa taong bayan? Ano ba tayo, tau-tauhan na ang ating contribution, pwede nyong nakawin na lamang at ipulsa? Yun ang nakakalungkot kasi walang remorse, no? At ang yayabang pa ng mga politiko, ang yayabang pa ng kanilang actuations na parang utang na loob natin na sila ay buhayin sa rangya at asal na hindi maganda
nakakalungkot yun. Kasi tayong mga ordinaryong Pilipino, nagtatrabaho tayo, nagko-contribution tayo, no? Makita mo nung bayaran ng taxes, nag-a-appeal sila na magbayad ng taxes. Kasi yung taong bayan, galit na, sawan-sawa na sa nangyayari. Pero wala naman tugon na nangyayari at lalo pang iniinsulto ang mga Pilipino sa araw-araw na pagsasalita ng kanyang spokes na hindi mo maintindihan kung saan ang patungo.